Isang pangit, mahirap, at sobra sa timbang na binata ay nagising isang araw at natagpuan ang kanyang sarili na asa katawan ng isang lalaki. Nakikita niya na siya ay naging matangkad, gwapo, at may perpektong katawan. Nagsimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang Hyunsuk na binubuli sa paaralan. Para siyang aso binubuli at binubugbog. Sa bahay, sinabi niya sa kanyang ina na gusto na niyang lumipat sa ibang paaralan at nauwi sa paglabas ng pagkadismaya sa kanya. Kinabukasan sa gym class, patuloy na binubuli si Hyunsuk at nagsimula siyang masampal ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang ina ay biglang sumulpat at tumayo sa harapan niya ngunit para sa kanya ito ay nakakahiya. Sa bahay, sinabi sa kanya ng kanyang ina na nasa paaralan siya upang pag-usapan ang mga opinyon sa paglipat niya. Sinabi sa kanya na maaari siyang lumipat sa isang paaralan sa Seoul ngunit kakailanganin niyang manirahan mag-isa dahil ang kanyang ina ay hindi pwedeng umalis sa kanyang trabaho. Lumipat si Hyunsuk sa Seoul. Maliit lang ang kanyang lugar ngunit natutuwa siyang magkaroon ng sariling tirahan. Tuldok, sa lungsod, nakasalubong ni Hyunsuk ang isang babae at nagulat siya nang siya nga humihingi ng tawad sa kanya. Nagpasya siyang subukan at maging ibang tao ngunit nauwi sa kilabot ang babae. Nagpakita ang boyfriend nito at hindi niya gusto ang paraan ng pagtingin ni Hyunsuk sa kanyang kasentahan. Ang lalaki ay nauwi sa pambubugbog sa kanya at lahat ay nagre-record sa kanya na binugbog siya. Naipost ito online at umiiyak si Hyunsuk habang binabasa niya ang masasamang komento tungkol sa kanya. Iyak suya ng iyak hanggang siya ay makatulog ngunit paggising niya ay nagulat siya nang makita ang bago niyang katawan. Nakikita ang sarili sa lupa at sinusubukang gisingin ang sarili. Nagising siyang muli sa kanyang katawan at naisip na panaginip lang ang lahat ngunit nakita niya ang isa pang katawan na nakahiga sa tabi niya. He ends up figuring out na sa tuwing matutulog siya, lumilipat siya sa kabilang katawan. Nagsisimula si Hyunsuk sa kanyang bagong paaralan sa klase ng disenyo ng fashion at lahat ng mga kababehan ay namangha sa kanyang kagwapuhan. Nang makaupo siya, nakita niyang katabi niya ang lalaking bumugbog sa kanya at ang kanyang kasintahan. Nasa klase din niya. Buti na lang at hindi siya nakilala ng lalaki at nagpakilala siya bilang Jin. Nilapitan si Hyunsuk ng isang babaeng nagngangalang Hana. Tinatawag siya ni Jin ngunit nakita niyang interesado rin sa kanya ang kanyang kasintahan. Naiinis siya pero nagpatuloy ang guro sa klase. Mamaya sa tanghalian, lahat nakatingin sa kanya at ipinakilala ni Hana ang iba't ibang grupo ng mga estudyante. Tinanong niya siya kung bakit pinili niyang sumali sa klase ng design and fashion kaysa sa ibang akademya. Ang disenyo ng fashion ang tanging bagay na maaari niyang ilipat. Balik sa klase, siya ay inaantok dahil ginugol niya ang buong nakaraang araw sa pagsubok sa kanyang bagong katawan. Siya ay nakatulog at nagising sa kanyang katawan pabalik sa bahay. Napagtanto niya ang nangyari at sinubukang makatulog muli. Nagagawa niyang lumipat pabalik, nang gisingin siya ni Hana sa pagtatapos ng klase. Si Hyunsuk ay nakakakuha ng trabaho sa Keiganhawahan. Mag-imbak sa trabaho gabi ngunit nakita namin siya ay dumating sa kanyang kabilang katawan upang magtanong tungkol sa trabaho. Ang may-ari ay masigasig na kunin siya ngunit sa huli ay sinabi niya na ito ay para sa kanyang kaibigan. Sinusubukan ng may-ari, magbago ang isip niya kapag nakita niya ang ibang anyo niya. Ngunit pinahanga siya ni Hyunsuk sa kanya. Kaalaman sa lahat ng tatak ng sigarilyo mula sa kanyang karanasan bilang isang errand boy. Nagsimulang magtrabaho si Hyunsuk at may pumasok na mga lalaki para bumili ng sigarilyo ngunit nakilala niya sila mula sa kanyang klase kaya humingi siya sa kanila ng ID at sa huli ay tinanggihan sila. Sumama si Jin. Sila at napagtanto na ang pangalan niya ay Hyunsuk din. Inilalabas niya ang galit sa kanya at pinalo. Bumangon ulit siya. Nauwi sila sa pagkuha ng hubad na larawan sa kanya kaya hindi siya pumunta sa mga pulis. Kinabukasan sa paaralan, si Jin at ang kanyang mga lalaki ay nagtatawanan tungkol sa pambubugbog sa kanya noong nakaraang gabi. Sabi ni Hyunsuk, umalis sila at naghanda si Jin na labanan siya ngunit pinigilan siya ng isa pang estudyante na nagngangalang Jay. Nakalaya si Jin at patuloy na umaatake. Sobrang nabugbog si Hyunsuk sa nakaraan, siya. Nababasa na ang mga suntok at ngayong may katawan na siyang nakakapag-react, madali siyang umiwas. Nagulat ang lahat sa suntok ni Jin. Patuloy sa pagindayog si Jin ngunit pinalo siya ni Hyunsuk ng isang suntok sa tiyan. Kumalat ang balita ng laban na ito sa ibang klase, partikular sa vocal class at sa architecture class na nagpasya na kailangan nilang turuan si Hyunsuk ng leksyon. Sa gabi, si Hyunsuk, napansin ng isang na hinalang lalaki na nagnakaw at tumakbo para dito. Hinabol siya ni Hyunsuk ngunit nalaman niyang ginagawa niya ito para sa mga nananakot. Pilit ang mga bully. Magkalaban sila ngunit naligtas sila nang lumitaw si Bosco. Malakas ang sense niya, ng katarungan at lumalaban sa mga nananakot. Kinabukasan, tinanong ni Hyunsuk si Hana tungkol kay Bosco. Nalaman namin na siya ang pinuno ng paso. Bukogang sa klase ng arkitektura. Kasama nila ang tatlong stooges at Bosco. Nakikita silang lahat na magkasama. Nilapitan siya ni Bosco at nagpasalamat siya sa pagtulong sa kanya ngunit napagtanto niyang nasa kanya iyon. Ibang katawan. Ang ibig sabihin ni Bosco ay kaibigan niya ang tatlong bully. Ginagamit ni Bosco ang kanyang shoulder knuckle grab para turuan siya ng leksyon ngunit nagawa ni Hyunsuk. Palayain ang sarili. Nagulat ang lahat at sinabi ni Hyunsuk na ito ay hindi pagkakaunawaan. Kaibigan ni Bosco, sinira ang mga bagay-bagay at ibinunyag niya na matatalo si Bosco kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay. Ang tatlong stooges ay namangha sa kanyang lakas at humiling na maging kanyang kaibigan. Sabay silang lumabas para kumain at nagulat si Hyunsuk nang makitang nandoon din si Jin, sila. Nagtatapos sa pagpapakinis ng mga bagay sa ilang mga inumin at isa sa mga lalaki ang nag-uusap tungkol sa video na kinunan niya noong nakaraang gabi.
Si Hyunsuk ay umiinom ng isang malaking inumin at bago ang lalaki. Show it off. Crush niya yung phone. Nahimiti siya sa alak at nagising sa kabilang katawan niya. Sinusubukan niyang pumunta. Bumalik sa pagtulog ngunit mayroon lamang kakaibang panaginip tungkol sa kanyang matandang bully. Napagtanto niyang hindi niya kaya magpalat ng katawan kaya nagmamadali siyang hanapin ang sarili. Nagawa niyang makabalik at ipinaliwanag niya na sinabihan siyang kunin ang kanyang kaibigan. Kaya siya, nauwi sa pagdadala ng iba niyang katawan pauwi. Kinabukasan, nakasalubong ni Hyunsuk si Jo, ang lalaki na nabully din. Naguguluhan si Jo kung bakit nagiging mabait si Hyunsuk sa kanya pero sa huli ay sabay silang nag-lunch. Pagbalik sa kanyang bahay, bumisita ang kanyang ina at nakita niyang natutulog siya. Hyunsuk, bumalik at ipinaliwanag na siya ang kasama ng kanyang anak at nagtatrabaho si Hyunsuk sa gabi. Siya ay nagtapos sa pagkuha sa kanya sa labas para sa kape at Bosco ay nagkataong naroon at siya ay nakikinig sa kanya. Comfortable si nanay sa kanya at nagbubukas sa kanya. Nagpapasalamat siya sa pagiging anak niya. Kaibigan ngunit iniisip ni Bosco na ginagamit lang siya at nagagalit. Sa pag-alis nila, ang kanyang ina ay naghahanda ng ilang carton na ibebenta para sa scrap at ipinahayag na kailangan niya kumuha ng side job para makapagpadala siya ng pera. Siya ay nagtatapos sa pagbibigay sa kanya ng pera para sa kape at Bosco ay galit na makita siya kumuha ng kanyang pera. Pagkaalis niya, Bosco, humaharap sa kanya. Sa tingin niya ay sinungaling si Hyunsuk at ginagamit niya ang kanyang sarili bilang isang errand boy. Si Hyunsuk ay nalilito ngunit inaatake siya ni Bosco. Nagagawa niyang iwasan ang lahat ng kanyang pag-atake at si Bosco hinihingi ang pera na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Sa pagkakita sa kanya bilang isa pang bully na sinusubukang kunin ang kanyang pera nanlaban si Hyunsuk. Umiikot siya at siko sa mukha ni Bosco, napatumba siya. Mamaya sa trabaho, pumasok si Bosco at humihingi ng paumanhin dahil hindi niya makuha ang pera para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na dapat siyang magsanay at sinubukan ni Hyunsuk na gumawa ng ilang mga push-up. Ngunit isang magandang babae, biglang pumasok at nahihiya, mabait pala siya at binibili pa siya ng A. Inumin para sa kanyang pag-eehersisyo. Nakilala namin ang isang lalaki na nagngangalang Leon habang naghahanda siyang ipakita ang kanyang bagong sapatos at eksklusibong singsing. Ngunit siya ay natatabunan ni Jay na nagsusuot ng mga tatak ng disenyo. Pati si Hana, interesado pero hindi talaga siya nagsasalita. Nagsisiksikan ng mga babae kay Hyunsuk gaya ng dati pero si Leon. Masasabi sa kanyang sapatos at bag na siya ay mahirap at walang fashion sense. Gumawa sila ng plano na ilantad siya ngunit narinig ni Jay. Maya-maya, may nakasalubong na lalaki si Hyunsuk. Pinangalan ng Duke habang binubuli siya ng mga lalaki mula sa vocal class. Tumayo si Hyunsuk para sa kanya, ngunit pinipigilan sila ng guro na mag-away. Inalok niya ang kamay ni Duke pero hindi niya ito tinanggap at naglakad na paalis. Sa pagtatapos ng araw, nakatanggap si Hyunsuk ng tawag mula sa kanyang ina at nabalitaan ni Jay na kaarawan niya bukas. Binigyan siya ni Jay ng regalo para sa kanyang kaarawan at nakita ni Hyunsuk na may laman ang bag. Mga damit, sa pag-alis ni Jay, mayroong isang buong bundok ng mga bag. Kinabukasan, naghahanda si Leon para nakakahiya kay Hyunsuk pero laking gulat niya nang pumasok siya na naka-high-end na fashion. Tinanong ni Hana kung saan niya nakuha ang mga damit at sinabi ni Hyunsuk na kaibigan niya iyon. Sa ibang lugar, sa isang music studio, isang audition ang ginaganap. Parehong si Duke at ang kanyang maton na si Vinny. Nag-audition. Pinatawag muna si Vinny at napabilib niya ang producer. Nakita ng producer na si Duke na lang ang natitira at si Duke ay pinaalis ng wala. Pagkakaroon ng pagkakataong magtanghal. Sa kabila nito, patuloy siyang nagsusulat ng mga liriko at umaasa. Gumawa ng isang araw para maaligan niya ang kanyang lola. Kinabukasan, tumingin siya sa isang poster. At lumapit si Hyunsuk sa kanya. Sinubukan ni Hyunsuk na maging friendly pero kakaiba ang tingin ni Duke. Sa tanghalian, si Duke ay binubuli ni si Vinny kasi nag-apply siyang kumanta sa festival. Sinabi sa kanya ni Vinny na siya ay magiging isang kahihiyan sa kanilang klase at pinagsasampal siya. Umakbang si Hyunsuk at sinamahan siya ni Jay. Umakyat din si Jin at lumabas din si Bosco. Umalis si Vinny at ang kanyang mga lalaki at iniisip ng lahat ng mga babae na napakakul ni Hyunsuk. Tinignan niya si Duke pero lumayo lang siya. Hinanap ni Hyunsuk ang punit na application at inilagay. Muli itong magkasama. Sinusubukan niyang ibalik ito kay Duke kinabukasan ngunit nasusuka si Duke sa kanyang ganda. Kilos ng lalaki. Lahat daw ng pinagdadaanan niya ay magpapaganda lang ng kanyang musika katulad ng sa kanya. Bayani Eminem na ginawa ito mula sa wala. Sa klase, nagkukwento si Vinny tungkol sa kanyang performance para sa ang pista at tiwala siyang mananalo. Nakita niyang sinusulat ni Duke ang kanyang lyrics at naiinis siya. Iniisip na dapat na lang siyang sumuko. Pagkatapos ng klase, binugbog niya muli si Duke at pinunit ang kanyang notepad. Samantala, si Hyunsuk, natututo ng higit patungkol sa pagdiriwang mula kay Hana at iminungkahi niya na maaari siyang gumanap. Si Hyunsuk ay nasa paglilinis ng tungkulin at iniisip niya kung ano ang magiging hitsura nito. Natapos siyang kumanta at narinig siya ni Duke mula sa labas. Lumitaw si Duke sa likod niya at siya ay nagulat, hiniling sa kanya ni Duke na maging kapareha niya para magtanghal sa pagdiriwang. Kinabukasan, namangha si Hyunsuk na naisulat na ni Duke ang lyrics. Nagpractice sila ni Joe. Ay namangha sa kanilang dalawa ngunit sinabi ni Duke kay Hyunsuk na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang sarili. Pamamaraan. Gayunpaman, binabalaan niya siya na huwag mag-overpractice dahil may sila ng vocal cords. Pagkatapos ng klase, medyo masakit na ang lalamunan ni Hyunsuk pero nalaman niyang pwede na siyang mag-practice. Ang iba niyang katawan.
Muling nagpakita ang magandang babae at pinuri ang kanyang boses. Binibigyan niya siya, ilang lozenges para sa kanyang lalamunan at mamabati sa kanya ng swerte. Sa susunod na sesyon ng pagsasanay, pinaalalahanan siya ni Doke na huwag masyadong magsanay ngunit sinabi niya na siya. Hindi bababa sa kanyang katawan. Namangha si Doke sa kanyang improvement at sa tingin niya ay kailangan niya maging isang henyo. Pagkatapos ng klase, sina Doke at Joe ay binubuli ni Vinny at ng kanyang mga anak. Pinilit nilang hampasin si Joe kay Doke ngunit sa kabutihang palad ay napatawag si Vinny. Humingi ng tawad si Joe kay Doke at napadpad silang dalawa sa convenience store. Lumabas sila sa likod at humingi ng tawad si Joe para sa pagnanakaw noong isang araw. Nagtatapos sila sa pagsasama-sama sa lahat ng iba't ibang paraan na sila ay nabuli at nagpapasalamat. Na nagkakilala sila ni Hyunsuk. Biglang sumulpat si Bosco at tinanong sila tungkol kay Hyunsuk, sila. All vouch for him and Bosco realizes he mistook him for a bad guy this full time. Samantala, nagsasanay si Vinny para sa festival kasama ang kanyang profesional na sinulat na kanta at siya. Planong magdebo bilang singer pagkatapos niyang manalo. Dumating ang araw ng pista at maging ang dalaga. Mula sa tindahan ay dumating upang tingnan ito. Mayroong lahat ng uri ng mga bagay na nangyayari tulad ng boxing, arm wrestling, isang photo booth, at isang tindahan ng fashion. Kinabahan si Hyunsuk para sa kanyang pagganap ngunit biglang nakita ang babae mula sa tindahan. Siya, hinahabol ang dalaga habang papaalis ngunit wala siyang ideya kung sino ito. Sa tingin niya ay sinusubukan niya. Saktan siya sa pamamagitan ng pagpapanggap na kilala niya siya. Hindi siya humanga sa paaralan kung saan tila hinuhusgahan ng lahat ang mga tao ayon lamang sa kanila. Hitsura, nagulat si Hyunsuk na iba siya sa kung ano siya sa tindahan. Siya, umalis at sinundan siya ni Hyunsuk pero pinigilan siya ng bodyguard niya. Siya ay hindi kapani-pani walang malakas ngunit pinamamahalaan ni Hyunsuk na makalaya. Ang lalaki ay naghahatid ng A. Mapangwasak na sipa at napaluhod si Hyunsuk. Ipinapakita ng Bosco na nagbaback up. Sina Hyunsuk at sinuntok siya ng lalaki sa mukha. Ngunit hindi natinag si Bosco. Bumalik si Hyunsuk at naghahanda silang makipaglaban ngunit ang babae. Nagawa niyang pigilan ang kanyang lalaki at umalis na sila. Oras na para sa pangunahing kaganapan sa festival at tinutuya sila ni Vinny habang umaakyat siya para sa kanyang pagtatanghal. Nagpakita sila ng isang mahusay na palabas at mas kinakabahan si Hyunsuk ngunit sinabihan siya ni Duke. Isipin mo ang taong mahal niya. Pagbaba ni Vinny sa entablado, talagang binabati ni Duke. Sa kanya ngunit ito ay nagagalit sa kanya at sinuntok niya ito sa bituka. Naghahanda si Hyunsuk para sa isang lumaban ngunit pinigilan siya ni Duke at sinabihan siyang aayusin nila ito sa kanilang pagganap. Umakyat na sila sa stage at sobrang kinakabahan si Hyunsuk hindi siya makakanta ng maayos. Kinuha ni Duke. Matapos ang kanyang rap at lahat ay nagulat kung gaano siya kagaling. Naalala ni Hyunsuk ang kay Duke. Payo at iniisip tungkol sa kanyang ina. Nagagawa niyang kumanta at lahat ay nalilibugan. Pati ang music producer ay humanga. Lahat ay nagyaya para sa kanila at sila ang nanalo sa pagdiriwang. Lumapit sa kanila ang producer at gusto silang gawing bida ngunit binigay lang ang kanyang card. Kay Hyunsuk, tinatanong ni Hyunsuk kung ano ang tungkol kay Duke. Magaling daw ang producer pero hindi. Magkaroon ng kung ano ang kinakailangan upang maging pro. Sa pagtataka ng lahat, tinanggihan ni Hyunsuk ang alok ng producer. Pagkatapos nito, ang kanilang ang pagganap ay ibinabahagi sa online at ito ay nauuwi pa sa pagpapadala sa batang babae mula sa tindahan. Nakita niya si Hyunsuk ngunit napagtanto niyang kinakanta niya ang kantang narinig niya sa tindahan. Nagtataka siya kung paano ito posible at nabunyag na mayroon din siyang pangalawang katawan. Doon nagtatapos ang episode ng anime na Lookism.